Tithing Nation Building Fund, merong church order para sa church worship, merong mga church order para sa kasuotan, pagsamba, merong mga church order pagdating sa deacons and trustee, merong church order para sa discipline, church order sa Sunday school, meron tayong general church order and church order sa worship service before and after. So yan yung mga sakop ng church order. Medyo malawak siya, no? So, di ko alam kung ano yung mga gusto nyong maitanong at maintindihan tungkol dito. So, maganda magtanong tayo para maliwanagan natin kung ano man church order ang concern nyo. Yung patungkol elders sa mag-asawa Mag-asawa. na nakasal sa ministry, sa bride. Oo. Tapos yung naghiwalay sila. Oo. Ano po ba yung na mag-o-order sa mga ganung bagay? Vice versa din po. At ano man din po yan yung sa mga unbelievers. Vice versa po. Kasi para makita lang po yung makita lang yung kahalagahan ng national order. National order ata yung order So, tungkol ito sa mag-asawa, no? Na nakasal na sa end time, sa bride, tapos naghiwalay, gano'n. Yung babae, nag-asawa ng iba. Tapos yung lalaki, nag-asawa din ng iba. Okay, so una, yung kaibahan ng fornication at saka ng adultery. Okay? Alam natin. Ang fornication, ito ay kasalanan ng walang asawa, single, na nagkakaroon na sila ng tinatawag na sexual intercourse or nagkakaroon na sila ng tinatawag na premarital sexual fornication yan. So, ang fornication ay isang mabigat na kasalanan din. So, halimbawa, merong nasa message na hindi pa sila kinakasal, meron ng pareho na silang message believer. Tapos meron ng lovemaking or sexual intercourse na gaganap. Pag ito ay na-find out, pag ito ay nalaman na merong nangyayaring ganon sa magkasintahan, ito ay obligadong i-confess sa church. Obligadong i-confess sa church. Hihingi ng tawad. Kasi yun ay fornication. At ang fornication ay isang maruming bagay sa harapan ng ating Diyos. Okay, so yung church order ng Bride of Christ dyan, pag nalaman mo na yung magkasintahan ay meron ng dito na sa bride na meron ganon, sila ay obligadong mag-confess sa church na sila ay meron ng premarital sex na
ginagawa. At ang discipline natin dito, especially kung ito'y nabuntis na lamanan, no? Ito ay hindi natin kinakasal sa church. Kundi sila ay ating ina-advise na magpakasal sa mayor, sa judge. Kasi pinipreserve natin yung kasalan doon sa loob ng church. Dapat yun ay kasalan ng mga virgins. So, another way bakit natin dinidisiplin yung mga ganun para hindi sila tularan ng ibang young people. Once kasi na inalaw natin sa church natin yung ganun, na meron ng laman o nangyayari bago kinasal, ito yung magiging pattern. Ito ay gagayahin ng ibang young people na pwede naman pala, ikakasal din naman pala kahit may nangyari. So, mawawala ang kabanalan at kasagraduhan ng kasal sa church. Ano siya, magiging madumi. At yun ang sinasabi ni Prophet sa kanyang message na mga pastor, inaalaw nila ang karumihan magsipasok sa bahay ng Diyos. So we don't want this, mga kapatid. Alam kong masakit magdisiplina, pero ang disiplina ngayon ang magtutuwid sa iglesia at yun din ang magtuturo sa iba na wag nilang gayahin yun. So yun ang ating church order sa fornication. Hindi sila pwede ikasal sa church. So hindi sila pwede magalit sa pastor, sa elder, kasi alam naman nila na sila lumabag doon sa fornication na yun. Maaari po ba silang magsimba pagkatapos o ayusin po nila yung kailangan muna ng counseling, tapos repentance. Tapos kung magsisi sila doon sa church after ng repentance at sila ay pinatawad ng iglesia, wala namang dahilan para hindi sila i-allow magsimba. But kailangan, hanggang di sila nakakasal, kailangan makat yung ginagawa nila dati na magkasama, nagbabiyahe, magkasama na namamasyal kung saan. Yun, fruit of repentance. Kasi wala namang sa-isa yun na pahingi ng tawad pagkatapos tuloy pa rin pala. So, merong fruit of repentance. Okay? Siguro, wag mo nang gamitin. Kung sila ginagamit sa music ministry, sila ginagamit sa gawain, part ng DA, disiplina, wag mo na silang gamitin hanggat hindi talaga sila nakakasal na ayos. So, yun yung sa na natin. Church order na natin sa bride. Sa message, mga kapatid. Dahil ang teaching ng prophet, fornication is ito isang kasalanan din na malaki kasi mabigat yan. Kasi pag halimbawa, yung babae ay na di-virginize siya, hindi na siya pwedeng mag-asawa ng iba, kundi sila nagkatuluyan. Sabi ng prophet, na hindi niya i-confess yung kanyang karanasan doon sa mapapangasawa niyang iba. Kasi pag nilihim niya, sabi ng prophet, di ba, nababasa niyo naman yon, pwede siyang hiwalayan kahit kasal na sila. Bawa, na-discover nung lalaki yung pinakasalan niya. At ganon. Di ba? So, doon palang ipagtatapat ng babae na may nauna na sa'yo, pwede kang hiwalayan, sabi ng prophet. Sawa siya ng iba kahit kasal kayo. Kasi naging hindi ka naging tapat doon sa... Tapos yung lalaki po, pwede po... Kasi mag-asawa ng iba.
Oo. Kahit po sa batas pa ba yun? Tawag dito. Kung magkakasal nila, pwede po pag-iwalay sa Wala akong alam sa batas na pwedeng, kasi sa batas kasi pag mag-asawa kayo sa papel, mag-asawa na kayo eh. So, yun yung sa sa salita ng Diyos. Maring sa mata ng batas, bawal ka na mag-asawa ng iba kasi kasal na kayo. Pero in the sight of God, hindi. Kasi meron doon sinasabing unfaithfulness na naganap. So that is why nasa message ka na, it is important na magtapat ka doon sa ano. Kasi kahit di ka naman magtapat, malalaman din yon pag nag-honeymoon na kayo. Diba? So it's better na bago dumating doon, sabihin mo na ng totoo. So ngayon yun sa ano yon, sa mga single yon. Diba? Halimbawa po, hindi po nagkalaman, yung po bang magkasintahan o sila po ba yung kailangan po ng ikasal? Oo kahit di nagkalaman o hindi, once na meron na nangyari, kailan may kasal sila. Hindi na, kasi ano na nga kumbaga nauna na sila doon sa sagradong kasal. Kasi kung pahintulutan natin yung ganon na ikasal, paringgit may nangyari na, mauulit yung ganong problema, ang church madidefile. Kasi pwede naman pala kahit na may kasal pa rin, may nangyari na. So ang mangyayari doon, ikaw na pastor, binibigyan mo ng pintuan ang karumihan sa iglesia na lahat ng ikakasal na yung people ngayon, puro magiging ganun ang case. At hindi mo na pwedeng sabihin na kayo pwedeng ikasal sa church, yung iba hindi. Magkakaproblema ka ng malaki dyan. So, yan ang hirap sa isang pastor. Talagang yung paano ka manindigan sa katotohanan at paano mo maingatan ng iglesia na hindi ma-defile. Kasi maraming simbahan ng end time, hindi lang end time, mga denomination, na lahat ng kinakasal talagang defiled na or may laman na. So, hindi mo na, at lahat yun ikinakasal ng pastor, yung karumihan ngayon, hindi na mapuputol yan. Hindi mo na yan mapuputol kasi nasimulan na siya na pwede Kaya napaka-importante maging mahigpit. Masakit minsan yon, hindi popular, hindi ka magiging popular sa iba na, lalo na sa pamilyang lumabag doon, hindi ka magiging popular sa kanila. Magdadamdam sila pero we are not for popularity. We are for maintaining the church in holiness. At dapat ang pastor putulin niya lahat ng paraan para bawat ikakasal sa church dapat hindi nagkaroon ng sexual intercourse or hindi nalagyan para maputol yung kasalanan ng fornication sa church, mamatay. Maano siya. You have to kill that with the sword. Kasi ang bigat niyan, mga kapatid. Ay mga simbahan na hinayaan na nila yung ganong sa sistema na inaalaw. Kasi meron silang, pakibasa nga yung quotation na, when you bow one to another, you are married. Ito kasi ang pinagbabatayan ng mga karamihan sa end time na when you bow one to another, you are married. Kaya pwede na daw. Kasi kasal na kayo sa mata ng Diyos. Sa mata lang kayo ng tao, hindi kasal. So, diyan na may misinterpret ng mga dito sa end time yung quotes na yon. Sino sa inyong magaling dyan maghanap? When you vow one to another, you're married. Di ba? Hindi. Nagkita mo po lalaki ang eksperyensado. Kasi hinahanap po. Vice versa po kasi. Yung babae, dito pa kailangan. Ano naman po. Pareho lang naman yung magtapat din naman yung lalaki dapat. Kaya lang, ang kaibahan kasi ng babae at saka lalaki, yung babae, pag nakuha na yung kanyang virginity, she can be forgiven, sabi ng prophet, but she cannot be justified. Yung kasi kaibahan ng babae sa lalaki, maselan yung katawan ng babae kaysa sa lalaki.
Pareho nagkakasala pero yung katawan ng babae mas maselan, sabi ng prophet, kaysa sa lalaki. So, pareho lang dapat yun na mag-confess ang sa isa't isa kung mag-aasawa sila. Kasi kung meron din yung lalaki, karanasan sa ibang babae, meron siyang nabuntis, meron siyang nakuha ang pagkababae, sabihin niya rin dun sa babae niya na, sa asawa niya, magiging asawa niya na, meron din akong naging, so halimbawa, magkasintahan na sila, pero yung babae nahulog sa ibang lalaki, nahulog din yung lalaki sa ibang babae. Kailangan mag-confess din yung both sides. Kung magkasintahan sila tapos nasira yung kanilang yung kanilang tiwala sa isa't isa, na-tempt yung lalaki, na-tempt yung babae, kailangan din magtapat sila sa isa't isa bago sila ikasal. Tama? So you are married when you bow one to another. Sa ibang quotation ng prophet, potential lang yon. Potentially. Ibig sabihin pag potentially, hindi pa siya kumpleto. So pag ang kumpletong marriage, una, nagbow kayo one to another. Yan. Pangalawa, kayo ay binasbasan sa church ng ministro o ng pastor sa gitna ng kongregasyon. Yan yung kumpletong vow. Marriage vow at saka sealing vow. Diba? Yung marriage vow, yun yung nangako kay isa't isa. Gusto kita, gusto mo ko, ikaw na yung pakakasalan ko, hindi na ako mag-ano ng iba. Yun, when you vow one to another marriage. Pero, yung sealing vow, yun yung siselyuhan nyo na yung kasal nyo doon sa church. Mag-yes, I doon na kayo doon. Witnesses, mga magulang, both sides. Tapos yung church. Then, yun na. After that, ano man ang gawin ninyong honeymoon, kahit saan kayo mag-honeymoon, kahit ilang buwan kayo mag-honeymoon, wala namang problema. Diba? Kasi na, kumbaga dumaan kayo sa tamang proseso ng sa single yun. Okay? Sige, meron? Halimbawa po is both unbeliever po. Tapos yung lalaki po ay may anak na sa unbeliever. And then baptized na po siya. Pumasok po sa message. Yes. Oo. Ngayon nagkaroon po ng panibagong relasyon po. Pero virgin pa. Tapos sa believer na rin po nakapag-asawa. Pwede po ba silang may kasal sa church? So, ito yung sinasabi naman ng prophet na dating mga unbeliever. Opo. Tapos nasira yung buhay. Naghiwalay. Tama? Tapos tumanggap sa message. Yung lalaki o yung babae. Di ba? At nakapag-asawa ng iba, panibago, or virgin, sabi mo. Believer na po. Believer. Pwede ba silang ikasal? Sa lalaki pwede. Pwede rin yun. Kasi may cases si Brother Branham sa marriage and divorce na mga deacons, trustees, preachers na sa Amerika kasi uso ang marriage and divorce. So 4 na beses hanggang 5 beses na nag-asawa. Tapos nung matanggap nila ang message, di ba? Kaya umakyat sa bundok si Brother Branham nag-pray kung ano ang tamang hatol sa mga ganito na tumanggap sa message ng Panginoon sa kanya na ilang beses na nagpalit-palit ng asawa. At ang ibinigay sa kanya ng Panginoon sa marriage and divorce na revelation, kay Moses, di ba? Yung sabi ng prophet, kayong mga nakapag-asawa na ng 1, 2, 3, 4 na beses at nandito na kayo ngayon sa katotohanan. Sabi niya, stay where you are. Ibig sabihin, manatili na kayo dyan sa kalalagayan nyo kung may bago mang kayong asawa ngayon. Nadadat ng kayo ng mensahe. So, inaalaw ng prophet yun, yung ganong union. Kung sakali mang set na 3 beses nasira at yung ika-4
nakarating siya sa mensahe, nagkaroon ng panibagong asawa. Dahil hindi na niya maibabalik yung dati. Naghiwalay na sila eh. Baka meron na rin kasama yung dati. So doon ina-apply ng prophet yung stay where you are. Kahit man sa babae yun nangyari. Pwede rin yun. Bagamat ang batas natin, ang babae ay nakatali sa lalaki habang nabubuhay. So kung sitignan natin sa batas, hindi pwede mag-asawa yung babaeng kasal. Hindi na siya pwede. Pero kung nasira man ang buhay ng babae, di ba? Kung ito, bawat yung babaeng kausap ni Jesus sa water of the well, panglima niya na ba? Yung kasama niya ngayon? Di ba? So kung halimbawa, doon sa panglima na yun, tinanggap ng babae ang Panginoon sa Kristo, naayos ang buhay niya. At yun na yung kanyang naging kasama for the rest of her life, yung woman at the well. Then, yun yung application ng sabi ng prophet sa marriage and divorce, stay where you are. And don't do it no more. Huwag mo nang ulitin. Ibig sabihin, pag nandito ka na sa message, alam mo ng katotohanan, hindi mo na pwedeng iwanan yung partner mo at mag-asawa ng iba. Hindi ka na entitled sa grace. Kasi nasa katotohanan ka na eh. Kaya yung mga nandito na sa message, dito na sa message, believer na kayo mag-asawa, away kayo, naghiwalay kayo, iiwanan nyo isa't isa mag-asawa, hindi na kayo kasama doon sa stay where you are. So, kahit lalaki ka, nandito ka na sa message, iniwan mo asawa mo, hindi ka na pwede mag-asawa ng iba. Nasa message ka na eh. Yung grace na yon, binibigay yun sa mga wala sa message. Na nasira yung buhay. Maliwanag ba yun? Ano po order natin Elder sa mga sitwasyon naman po na galing sa ibang ministry, tapos ang issue po, believer na, then nakapangatlong asawa na puro unbeliever. Hanggang sa ngayon po, pinakalas, gusto niyo magpatuloy, pero galing sila sa ibang ministry at napalipat po dito sa Sa bride. sa bride po. Galing sa ibang ministry, tapos may asawa, wala. Yung tatlo po na kinasama na halos nagbunga po. Hindi po kasal eh. Kahit yung Okay. pinakahuli niya ngayon, hindi po sila kasal. Yung nga po, hanggang ngayon naman po, ang niya, desire niya is makapagpatuloy. And then, kahit yung kinakasama niya ngayon, ilang beses na lang po na nababahagyan at para makapagpatuloy naman. Baga kahit po natin dito. Ayaw po na. Ayaw. Then, siyempre, bilang pagtanong po ng respeto sa dating pinagalingan, inalam ko din po bilang kung ano po ba ang nangyari. At kung yung naging hatol po ng pastor nila. So, ang naging hatol po kasi, hanggat hindi po tumatanggap yung kinakasama, hindi siya inaalaw na mag-church. Ano kasi yun eh? Dito po sa atin, Either adultery yun, kung hindi sila kasal na nagsasama. Tapos ayaw din magpaayos. So, ang case nun talagang tapos nagsasama pa rin sila araw-araw. Ganon. Nagsasama pa rin. So, ang unang hakbang doon ay counseling. Kausapin mo silang dalawa. Kausapin mo silang dalawa. Na hindi pwede yung ganon. Na nagsasama na hindi kasal. So, kailangan sila ay kasal sa mata ng Diyos at mata ng tao. Ngayon, pagkalipas ng mga ilang panahon, taon na ba lumipas? Nagkabunga na ng 3. So, hindi pa rin inaayos. So, ang mangyayari doon, pag hindi inaayos, ibig sabihin hindi sila willing lumakad sa tama. At ang tao na hindi willing lumakad sa tama,
Ibig sabihin, walang magiging saysay yan sa paglilingkod nila sa Panginoon kasi ayaw lumakad ng tama eh. So, kailangan bigyan mo siya ng ultimatum kasi hindi naman tayo after membership sa church. Tayo after membership kasi kung tayo ay nagpapamaintain ng ganung mga membro dahil gusto lang natin sila umatin, dagdag sa simbahan, something is wrong. Hindi na yung quality ang ating minimaintain sa church. Hindi kahit maraming pamumuhay ay inaalaw na natin. Pagka ganun, membership ng hapon natin, hindi na quality. Nung nakaraan na kausap ko po kasi, parang ino-operan ko na nga po, may kakilala ka po sa General Trias na maaaring magkasal. Kasalang bayan, hindi naman ganun kalaki. Oo. Pwede naman po yung Oo. Ang naging problema nga lang po kasi may mga naging pagtisuran yung lalaki sa pamumuhay po ng babae na kung bakit hindi po siya may pagpatuloy sa kasal tsaka yung pag-attend po sa church. So, tama, kailangan mong kausapin sila mag-asawa masinsinan, ipaliwanag yung do's and don'ts. Huwag silang hayaan na magpatuloy na hindi nila alam ang do's and don'ts o church order. So, kailangan mo silang makausap mo ano yung di dapat, ano yung dapat. Ngayon, after that, bigyan mo sila ng palugit na iayos. Kung ayaw nilang iayos, then hahantong ka ngayon sa disciplinary action na hindi natin to iaalaw na magpatuloy hanggat di nyo to iayos. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi Diyos ng kaguluhan at karumihan. Ganun siya. Kaya malaki ang factor dyan ng pastor. So, minsan, ang mga pastor, hinahayaan nila na hindi ini-instruct ang mga membro kung anong dapat at hindi dapat. So, dapat lagi natin ina-counseling ang mga member if something is not according to the Word of God. So, upuan mo yan, counseling sa kanila. After counseling 2 to 3 times, bigyan mo sila ng direction, ito dapat gawin, ito dapat gawin. Kung ayaw, then mapipilitan magbigay ng, at pag pinagpatuloy nyo yun, hindi muna namin kayo pa-attend, hindi nyo ayusin yan. Kasi ibig sabihin, hinahayaan namin yung ganyang sitwasyon na hindi na-check kasi dumating ang Panginoon, hindi inaayos yung ganong problema. So, ikaw din ang masisi doon. So, mahal natin lahat ng tao. But, lagay nga nun, nasabi ko sa inyo, merong, yung mag-asawa na naghiwalay, balik tayo doon. Mag-asawa na naghiwalay sa message, hindi na sila pwede mag-asawa ng iba. Wala silang lisensya para mag-asawa ng iba. Hindi na sila sakop nung stay where you are or grace period. Pag nandito ka na sa message, pareho na kayong mag-asawa na kilala sa message, nag-away kayo, naghiwalay kayo, di kayo nagkasundo, hindi na kayo pareho pwede mag-asawa ng iba. Pero pwede po magpatuloy na maglingkod. Single sila parehas. Oo. Yung iba kasi dito sa end time, sinasabi nila, pagka lalaki, pwede pa mag-asawa ng iba. Hindi. Kahit lalaki ka, hindi ka pwede kasi nandito ka na sa message, alam mo ng tama at mali. Ibig sabihin, hindi maayos ang pamamahala mo sa pamilya mo, kaya nasira. Amen. So, hindi yan susi. Dahil hindi mo mamanage ang pamilya mo, baka irresponsable ka, tapos binubugbog mo asawa mo, sinasaktan mo, o kaya may ginagawa kang hindi maayos sa asawa mo, kaya hindi mo mapasunod yung asawa mo. Pati single, di ba? Magbalikan kayo. Yun sabi sa Corinthians, di ba? Ang babae ay huwag humiwalay sa asawa, manatili. At kung siya humiwalay, manatili siyang walang asawa. Pag nandito ka na sa message, nandito ka na sa katotohanan, hindi ka na binibigyan ng lisensya para humanap ng iba. Sabi mo, yung asawa ko, di masunurin.
Diba? So, hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba at papalitan mo asawa mo, buhay na buhay pa. Di ba? Oo. Ganon yun. Kaya ang mag-asawa, kahit naman nandito sa message, mag-aaway pa rin yan. Magkakaroon pa rin ng misunderstanding yan kahit gaano pa sila, pareho pa silang believer, pareho pa silang mananampalataya. Kasi may magagawa ang lalaki na ikatitiso ng babae. May magagawa din ng babae katitiso ng lalaki. Pero kailangan yung reconciliation lagi. Pero nag-away ka mo, hahanap ng lalaki yung babae, hanap ng babae yung lalaki. Tapos magpapatuloy sa mensahe. Bari sa ibang simbahan tatanggapin, pero sa bride hindi. Sa bride hindi. Hindi natin yun, tinatanggap yung ganun. Kasi hindi yun according to the Word of God. So, yun yung church order natin sa Bride of the Lord Jesus Christ. Halimbawa po, pares kung believer yung magkasintahan, ayaw po makinig doon sa payo na kasi nga po nangyari na sa kanila. Ayaw po nila makinig doon sa payo na mag-asawa na sila. Dahil sabi nila hindi pa kami ready, bata pa kami. Ano pong gagawin sa mga paano po sila? Yun nga, mag-repent sila doon sa sa church, sa kanilang kasalanan. Tapos hindi na sila pwedeng kung di pa sila naka-ready, then hindi na sila pwedeng ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawang kasalanan. Ngayon, pag di sila nakinig, ititiwalag sa church yan. Itiwalag na yan. Itiwalag na sa church pag di nakikinig. Bawa na nalaman may ganon, may ginagawa kasalanan, tapos pinagsisi sa church. Tapos pinagpapatuloy pa rin nila, ayaw magpakasal. Then fornication, that is tantamount to excommunication. Ang fornication kasi sa sulat ni Paul, pinapa-excommunicate yan. Si marumiyan sa iglesia. So, dapat yan tanggalin sa church para hindi pa marisa ng iba. Lately, nag-counseling ako sa church. Mga young people natin na mayroong mga boyfriend, girlfriend na unbeliever. So, binigyan natin ng ultimatum na kinausap ko yung babae, yung unbeliever, kung ano yung di dapat. Tapos, yun, pinaliwanag ko na either tatanggap kayo sa Panginoon, yung unbeliever na babae, yung lalaki, or cut yung relationship nyo. At pag pinagpatuloy naman na yung people yung relationship nyo sa unbeliever, hindi na tumatanggap sa Panginoon, hindi na natin paatinin yung ating yung people sa church hanggang di niya ikat yung kanyang relasyon sa unbeliever. Kasi it is against the Word of God na makipagrelasyon sa unbeliever. At sino ang ng judgment dyan? Ang pastor. Siya ang maglalatang ng judgment yan sa church kasi siya pinagkatiwalaan ng Diyos to implement the judgment in the church of God. So, hindi pwedeng pahintulutan ng pastor na mga membro niya na ikipagrelasyon sa unbeliever. Pagkatapos sasabihin, ayain mo lang ng ayain sa church. Isang araw, sisimba rin yan. So, ang mangyayari niyan, lahat na ng young people sa church, makikipagrelasyon na sa unbeliever kasi, pwede pala. So, yan ang isang maling bagay minsan dito sa end time. Nahayaan ng mga pastor, ang mga membro nilang unbeliever makipagrelasyon at sinasabi, just invite them to go to church until they are converted or until na mabuntis na yung young people at wala nang kawala. So, ganyan na nangyayari mga kapatid sa mga churches natin na yung pastor na tagabantay nagluluwag, nagre-relax ng kanyang mga dapat na implement. Lalo na kung ang kasintahan siguro, engineer, attorney, siyempre medyo lalambot ng konting puso ni pastor kasi madatong to.
Okay ito pag ito napangasawa na yung people ko, another support sa tithes ito. So, hindi na yung nakikita ng pastor yung holiness, yung nakikita na yung income. Yan ang iniiwasan natin dyan, mga kapatid. Baka mamaya, anak ng congressman yung boyfriend, senador, ba? Ang lupit. Oo, di ba? Yung nakikita na ng pastor, yung bulsa, hindi na yung word of God. So, kailangan mag-ingat tayo, mga kapatid. Tayo mga pastor, di tayo nakukuha sa impluensya ng tao. Di tayo nakukuha sa pera, sa status ng tao. We look at the word of God. Anything contrary to the word, we cut it off. Kung wala kang supporter na mga ganun sa chest mo, basta lumalakad ka ng tama, totoo sa mensahe. Di ba? Mas maganda pa nga, naghihirap ka sa ministry kasi naging kabahagi ka ng kahirapan ni Kristo. Sa paldo-paldong bulsa mo, puro compromise naman, puro buntis membro mo, puro asawa unbeliever. Anong kwenta nun, di ba? Oh. Pero, Pastor, galit na galit sa bola. Nanap na Israel. Bawa ito, naglaro. Sabi yun. Galit na galit yung Pastor dito kasi naglaro ng basketball. God of the air. Pero ang anak, tatlo, ang asawa, mga hindi kasal. Lalo na, yung isa, Amerikano pa. Magaling sumagap. So, marites na yun. Legit daw, legit. So gano'n yung sinasabi natin na minsan ang pastor hindi madali magpastor sa totoo lang. Ang hirap maging, lalo na kung word of God talaga ang ipupush mo, ang hirap. Marami masasaktan, marami ang aaray. Marami talaga ang, akala nila sobrang higpit mo, akala nila napakabanal mong tao din nagkakamali. Minsan, gano'n interpretation, gusto mo lang ingatan ng church, sabi ng prophet, para hindi makapasok ang mga unclean spirit. Kasi minsan, nakapasok ang mga unclean spirit sa church. Yung pastor, hindi niya binabantayan, kaya nakakapasok. Hinahayaan niya magsipasok ang mga unclean spirit sa church na to defile the youth, especially mga young people. Yan ang target ng jam, to defile the youth. Kaya, yung sinasabi nila, yun ang kaibahan. Pag nandito ka na sa message, naghiwalay kayo, nag-away kayo, wala ka ng lisensya para mag-asawa ng iba. Wala ka ng lisensya para mag-asawa ng iba. No? Kundi, basahin nga natin yung Matthew 19. No? Matthew 19. Tingnan natin, ha? Ito, Matthew 19:9. Pakibasa, Matthew 19:9. Sige. Ito pala. Simulan natin sa bakit may divorce? 19:7-9. Sige, ng Matthew. Yan. Sabi ko rito, sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinagputos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa, tatapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapit at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalon niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalon. O kita nyo, parehas na kayong believer. Iba. Ang pwede ka lang mag-asawa ng iba kung nalaman mo na fornication ng kasalanan niya. Hindi adultery, Adultery kasi yung kasal na kayo, nagkasala siya. Ang sinasabi ni Christ, fornication. Bago kayo nag-asawa, yun ang merong lisensya, hiwalayan siya at mag-asawa ng iba. Pero yung nagkasala yung asawang babae,
after na kayo kasal na, hindi ka na pwede mag-asawa ng iba. Kung gusto mong hiwalayin mo. Pero hindi ka na pwedeng mag-asawa ng iba. Ngayon, yung asawa mong hiniwalayan mo, nag-asawa siya ng iba, sabi ng Panginoon, nagkasala siya ng Panginoon niya. Yung babae. So, nandito ka na sa message parehas, sa katotohanan, nag-iwalay kayo, nag-asawa kayo ng tag-isa, pareho kayong nasa adultery. And that's disqualifies sa ministry, disqualified ka rin, hindi ka pwede magpastor pagka nandun ka sa adultery na case. Meron na. Ako nung iba yata ito. Isa. Sa visiting ko, pwede bang bumisita ang isang mangal o isang brother sa isang, halimbawa sabihin natin na hindi po sister o hindi baptismal, Unbeliever. na mag-isa lang, na mag-isang punta niya sa bahay ng babae, tapos mag-isa siyang Hanggat maaari, hindi pwede. Kasi di natin alam kung ano yung sasabihin ng mga tao makakita doon. Na pupuntahan mo yung babae na unbeliever, tapos believer ka, tapos walang single yung babae, may asawa. Anyway, may asawa o wala, hindi rin pwede yung ganong ginagawa. Kasi hindi mo alam yung sinasabi. Kahit wala ka masamang motibo, pangit, kung makita ng mga tao, depende siguro kung ito ay uugod-ugod na matanda, wala nang asawa, wala mahal sa buhay, at ikaw ay pupunta rin, may dala-dala kang grocery, walang masama doon. Di ba? Kahit araw-araw ka pa magpunta roon, walang masama roon. Kasi malinaw naman na ang motibo mo lang tumulong doon sa sa mata ng babae. Pero kung ito ay bata para babae, may asawa, araw-araw ka pupunta doon, tapos wala ka namang dalang grocery o dalang tulong, siyempre hindi maganda yon sa mata ng tao. Diba? Para makatulong lang. Sa area ng tinatawag ng visitation, ako nagbibisita, talagang dapat isama ko si Mrs. Angkas ko. Tama. Maging sa motor, di rin ako nag-angkas ng babae. Kalibat yung Mrs. lang. Kasi ayaw ko merong may makita kasi yung isip ng tao kasi malinis yung isip natin. Kaya lang, yung mga nakakita, yun ang question doon. Tama yun. So, depende yan sa mga sabi nga case-to-case basis. May mga bagay na gano'n na hindi dapat gawin, may mga bagay na hindi dapat gawin. So, tama yun. Yung mas maganda iwasan yun na mag-angkas ng hindi mo asawa. Kasi yung mata ng tao, maaaring ang trato sa'yo ng sister bilang kapatid, at ikaw din ang trato mo. May mga ganyan kasi ako nakita sa church na parang walang mali siya, pero parang magkakapatid sa Panginoon. Pero yun nga, yung mga tao kasi, hindi naman nila alam yun na walang mali siya sa inyo. Sila yung nagkakaroon ng mali siya doon sa nakikita nila sa mata nila. Di ba? So, yun yung sinasabi ko. Na merong mga ganong bagay na nangyayari, pero minsan kasi may mga brother akong driver nakikita ko na may mga sister na magpapahatid sa palengke, di ba? Aangkas ng gano'n. Kung si brother ko, driver kasi ng church yun, kaya halos sa daming umaangkas dyan. So, papuntang palengke, sa kung saan-saan. At alam natin na wala namang mali siya doon kasi ang trato nila doon sa kapatid, parang kapatid na Pero yun nga, hindi lahat ng nakakita
Walang mali siya. So, Tama siya. yun ang ano. Right. Elder, meron po akong ano na tungkol po dun sa, halimbawa yung isang brother may katungkulan sa church, so kaya ito lang natungkulan po. Na mayroon pong mayroon pong ano, mayroon pong balita na ginawa niya, pero yung mga unbelievers, sila ang nakasaksi o kaya may pinarating lang yung balita dun sa halimbawa sa akin. At nung tanungin ko naman po siya na kausapin yung tao na yun, tapos sinabi niya na hindi ano yun, parang hindi ito. Ano ba yung parang ano ba doon, Elder? Kasi halimbawa yung ano na yun, wala, hindi ko naman din pwedeng siyang pilitin na ganito daw. Kasi Tama. siya naman din ang mismong ano doon sa umamin doon sa ano na bagamat ganun ang mga sinasabi ng mga tao, dumarating yung balita na ano, pero yung nung tinanong ko, tapos inano ko po yung mga bagay na yun sa kanya. Hindi naman po niya aminin o kaya kung mayroong mang bagay na totoo man yun at hindi niya inamin, ano ba yung ano? Alright. We go by the Bible. Pag may akusasyon sa isang tao, lalaki man o babae, it should be established by 2 or 3 witnesses, sabi ng prophet, na nakakita at magsiswear sila na nakita nila. So, mayroong mga ano po nga lang na ang gusto ko po na mangyari, halimbawa yung mga sister na isang ano rin po nasabi nila na meron daw silang na ano na informasyon doon sa mga unbeliever sa ano na yon, sa barangay na yon, sila daw magsabi na ganito. Kaya sabi ko sa kanila po na kailangan may tumayo talaga na may mag-aano na mag-witness kasi hindi ko naman po kinukonsinti yung tao na yun kung basta mayroon lang magpapatunay doon sa bagay na kanyang ginawa para at least na mayroon tayong basihan doon sa bagay na yun. Kasi hindi naman po natin kinukonsinti yung tao Hindi naman po, ayun po sa yung sinabi na hindi naman po tayo nag-aano ng membro kapag ano. Yun lang ang gusto ko lang po mangyari doon, Elder, na kailangan po sana na malinis po sana yung, meron po sana silang para at least na okay, ganito yan, Pastor. Tawagin mo yung sister, i-counseling mo siya, sabihin mo sa kanya, kung may asawa yung sister o wala, usapin mo siya, pati asawa niya. Tanungin mo yung asawa niya kung may alam siya. So kung may alam yung asawa niya, kausapin mo sila parehas. Tapos sabihin mo yung nakarating sa'yo kamo na na may mga unbeliever na nagsasabi na meron kang kalaguyo o kulasisi. And then, pag siya ay may puntahan mo yung unbeliever na nagsasabi, kaya mo bang patunayan yan? Yung sinasabi mo. Kasi baka mamaya, wala kang katibayan, ito ay chismis-chismis mo lang, pwede kang makasuhan dyan. Hindi na pwede, na parang pasa-pasa ba minsan kasi nangyayari na halimbawa na kahit parang sabihin nila sinabi yung ganyan tapos anuin mo naman yung isang tao kung sakaling tapos ganito kasi galing doon. So pag ganon, mahirap yun. Yun po yung, baka mamaya galit lang sila doon sa sister na yon, nagawa ng issue, mahirap naman yung maniwalaan natin mga unbeliever na ayaw naman nilang tumistigo. yun po ang gusto ko na So ang mangyayari ganito, usapin mo yung sister, totoo ba sis o hindi? Sabi niya, hindi. Okay sis, sabi mo hindi totoo, mananalangin tayo sa Panginoon. Kung yung sinasabi ng tao mali, ikaw ang tama, i-justify ka ng Panginoon dyan. Pero, kung itong mga sinasabi ng mga tao, totoo at dinidinay mo, mananagot ka dyan sa Panginoon. So, okay ba mag-pray tayo sa Panginoon na, Lord, kung ito hindi totoo, i-justify mo po ang aming sister na itong mga taong ito na nagsasipagsalita laban sa aming kapatid, mapahiya sila, Panginoon. Kung
bigyan mo rin ng warning yung sister. Kung ikaw ang may sala at nagbigay ka ng katisisuran doon sa mga taong yun, mananagot ka sa payo, papaluin ka ng mayroong amo. Ano, sabihin mo gano'n. So, anong gusto mo? Sisi ka, magtapat ka, o mag-pray tayo sa Panginoon na ano. Kasi sa lumang tipan, pag may akusasyon sa isang babae na may asawa, ang ginagawa sa lumang tipan ay meron yung water na tubig ng kapaitan na meron doon nilalagay ang high priest. Meron doon inilalagay ng mga sangkap at dinadasalan yan at nilalagay yung banga, yung sisidlan sa isang lugar. At yun ang ipinapainom sa babaeng inaakusahan ng adultery. At tatawagin siya ng saserdote kung totoo yung akusasyon. At pag sinabi niyang hindi, pero nagsiselos ang asawa niya, ipapainom yon, yung tubig na yon. At pag ininom niya yung tubig na yon at siya'y guilty, mabubulok yung tiyan niya. Mamamatay yung babae. Ganon. Pero kung siya naman ay walang kasalanan, pag inom niya nung tubig na yun na sinumpa, walang mangyayari sa kanya kung siya ay malinis. Pero pag siya ay guilty, yung tiyan niya mabubulok hanggang sa siya'y mamatay. Kita nyo? Ganon, para ma-determine kung yung babae tapat o hindi. Eh wala naman tayong ganon. Maliban lang maggawa-gawa kayo ng ganon. Gayahin nyo yung sa Old Testament. Hindi ba? So, doon mo malalaman. Kailangan yung prayer. Ako minsan may nawawalan ako lagi ng pera eh. Ang ginawa ko, Lord, sabi ko, sino ba ang kumukuha ng pera ko, Lord? Sumasamang loob ko. Nagtagal, may nabalian ng kamay. Hindi ko alam kung siya yung kumuha o ano. Napingkaw. So, minsan i-challenge mo rin yung word of God. So, mga ganong ano. Pero 2 or 3 witnesses dapat before every word be established. Huwag kang maniniwala sa sumbong sa hindi 2 o 3 saksi. Kasi maraming mga false witness din. Nadala lang ng workers, kapag halimbawa in-invite tayo, ka-church man natin sila or dati natin silang ka-in time, sabihin na natin, paano ba yung church order natin doon? Paano ba yung pagpapaalaman, ganon, at saka ano ba yung dapat nating tatanggapin ba agad mga ganon? Okay. Offer. Simple lang naman yan. Kung tayo ay a-attend, magpipreach sa iba, kamo? Kung ikaw ay sa Bride of Christ, i-invite ka sa kapwa Bride of Christ o hindi Bride of Christ, napaka-importante yung pagpapaalam. Kasi lahat tayo, bilang magkakasama, bilang pagbibigay respeto, papaalam tayo hindi yung bigla tayong nawawala tapos nandun pala tayo sa isang lugar na hindi naman natin naipaalam sa mga kasama nandun tayo. So, kailangan merong respetuhan sa isa't isa na bilang kasama na, nandun ako. Ako nga, nagsasabi pa ako sa inyo pag nasa Karanglan ako, may pupuntahan ako, di ba? Kasi para malaman din ng kapatiran kung saan tayo next week. Ibig sabihin, kailangan nagpapaalam ang bawat isa sa atin kung sa kasama natin. Special. Either sa pastor, na kung doon ka sa local church na yun, o sa elder, o sa mga inassign ng elder na especially sa mga mission, di ba, meron tayong assignment sa mission.
So, dapat nagpapaalam kayo doon sa in charge, sa nag-a-assign sa mission para alam na wala kayo, nasaan kayo. Hindi yung kayo lang ang nasunod sa decision na yon. Dapat ito ay kino-consider as magkakasama as body of Christ na maging ngayon nagtatrabaho sa ibang bansa o pupunta ng Manila o saan dapat nagpapaalam kayo na wala po kami sa ganitong araw, 3 araw kami mawawala. Dapat members ganon o kahit hindi members, kahit manggagawa, kailangan yung respect lagi na as part of the body of Christ, part ng ministry, nagkakaalaman tayo ng ginagawa para hindi isang katanungan, nasaan? Hindi namin alam, hindi rin nagpaalam. Diba? So, kailangan laging everything, mga kapatid, ay nasa order, nasa ayos. Dahil we are together sa bagay na ito. Hindi tayo isang individual na solo flight, kundi tayo ay isang katawan ni Kristo na sabi nga, consult one another, sabi ni Brother Branham. Whatever you are planning to do, consult your pastor. Konsulta ka lagi, magtatanong, or magpapaalam. Di ba? Sa mga lakad at pupuntahan natin sa gawain ng ating Panginoon. So, siyempre, kung membro ka, magpaalam ka sa pastor. Magpaalam ka sa elder, magpaalam ka sa mga naka-in charge sa bahay ng ating Panginoon. Huwag kang magpaalam sa iba na hindi in charge sa gawain ng Panginoon. Doon ka lagi magpapaalam sa in charge. Doon ka lagi magpapaalam sa pastor, sa elder, o sa sinumang mga naka-in charge sa mga gawain ng Diyos na ibinigay sa atin. Para sa ganon, hindi siya malito, magulo kung hinahanap kung nasaan tayo sa mga araw o sandali na umalis tayo, nagbiyahe tayo. Paano pwede rin yung case na nagbawa kasi yung sakala nagpapaalam pag andun na. Hindi yun. May Dapat. mga kausap ang tayo. Dapat magpapaalam ka bago ka bumiyahe umalis. Hindi yung nandoon ka na, saka malalaman na iniwasan natin yun. Tsaka yung halimbawa, huwag mong ididestino yung sarili mo sa isang lugar na ikaw lang ang nasunod. Meron laging pastor at elder na bago ka magdesisyon na gusto mo doon, ipinaalam mo na pwede ba ako doon, nalilid ako doon sa lugar na yon. Huwag pupunta doon na ikaw lang ang may desisyon at may gusto. O kaya, nandoon ka na saka ka magsasabi, mali yun. Hindi yun tama. Dapat mga 3 days o mahigit before, nagsasabi ka na. Pwede ba doon magpunta? Pwede ba doon madestino? Pwede ba doon tumulong, magpalakas? Maliban lang kung kahit na may destino ka na, kasi we are always open to the leading of the Holy Spirit. May destino ka na, nalilid ka, may request, we can always do that. Adjustable tayo lagi. Hindi naman porke naka-destino ka na doon sa lugar, doon ka na lang lagi. Laging, tayo, flexible dapat tayo. So, we must follow the leading of those. Hindi yung destino ka sa iba, ayaw mo kasi gusto mo. Hindi dapat ganun ang ating mga attitude. We must follow the pattern of the apostolic na pag idinestino ni Apostle Paul si Titus doon, hindi yun utos ng tao. Si Paul ay isang anointed servant ng Diyos. Kung mapusuan niya ipadala ka doon, hindi utos ng tao. Ibig sabihin, may authority si Apostle Paul magtalaga sa iyo doon. He's an apostle of God at nakikita niya yung gift mo kung pwede roon o hindi. So, huwag mo isipin yun na yun ay utos ng tao o gawa ng tao
or ito ay man-made. So, kailan meron kang ganong respeto sa leader mo? Na ina-assign ka, pinapupunta ka sa lugar na kagaya ni Paul. Di ba sabi niya, sinusugo ko si Titus, si Timothy doon. Magtalaga ng mga ang mga manggagawa na inatasan sa lugar na yon. Apostolic way yan. Hindi yan denomination at hindi yan man-made. Ginagawa ng mga apostles yan. Mga kapatid. So kaya nga dito maraming hindi sanay sa way ng BLGCM. Naninibago sila, nagtataka sila kung bakit pastor na. Ina-assign pa ng elder sa mission. Wala ditong porque pastor ka na, hindi ka na pwedeng utusan ng apostle o ng elder. Pride yan. Kung iisipin sa sarili mo na pastor na ako ang sovereign authority ng church, walang pwedeng mag-utos sa akin. That's contrary to the Bible. Salungat yan. Sila Apostol Pablo. Padala niya si Titus, si Philemon, si Barnabas, si Silas, sino man. Sumusunod sila kasi alam nila yung anointing nandoon sa lingkod ng Diyos. Dito sa end time, ayaw ganun eh. Ako ang head of the church. Wala nang pwede makialam sa akin. Alam niyo kung sino yung mga ganyang ugali kahit pastor ka na. Hindi ka mautusan ng apostle, hindi ka mautusan ng elders mo, hindi ka mautusan ng ama mo sa pananampalataya. Pakibasa niyo ba anong klaseng pastor yung ganyan? Yung hindi rumirespeto at kumikilala sa fivefold ministry sa authority ng apostle. Diba? Si Diotrephes sa 2 John ba yun? 3 John. Pakibasa niyo. Diotrephes. Isang local pastor na pati mga apostle ay ayaw niyang pakinggan at ayaw niyang sundin. At ganyan ngayon ang pumapasok sa mga ibang hindi naman lahat, mga pastor na wala silang kinikilalang ama sa pananampalataya. So, dalawang klase yan. Kung may ama ka sa pananampalataya, yun ang ginamit para ka maging pastor, yung nag-ordain sa'yo, yun ang apostle mo. Tanong, may karapatan ba sa'yo mag-utos yun at magpadala sa'yo sa mission kung kayo ay isang ministry? Di ba? Meron. Sa Bible yan. Ipinapadala si Timothy, si Titus, si Philemon sa lahat ng mga lugar. Ha? Pakibasa nyo nga para mabasa naman nila, mapakinggan. 3 John, 3 John. chapter 1, verse 9. Okay, thank you. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receive it as not. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila. Wala ka ng pakikinggan. At sarili mo na lang sasabihin mo, I am the pastor of this church, I am the sovereign authority of this church. Gagamit ka pa ng quotation, there is no bishop above me. Nakalimutan mo yung sinasabi ng prophet sa taking side with Jesus. Paul, silang lahat ay babalik kay Apostle Paul at kikilalanin siya bilang kanilang bishop. Kung magbasa ka ng message, basahin mo lahat. Huwag yung doon lang sa gusto mo lang na ikaw ang sovereign. Totoo naman na ang bawat church ay sovereign to itself. But, the sovereignty of the Word of God, not the pastor. The Word of God. Kung ang pastor ay wala sa Word of God, ang kanyang sovereignty ay mali at self-willed. Kasi ang sabi ni prophet, when the man leave the Word, leave the man. Follow the Word. Ibig sabihin, ang sovereignty ng local church ay hindi nakabatay sa pastor, nakabatay sa Word. So, bawat sovereignty ng bawat church, ang sovereignty ay Word of God, ang message of the hour. At kapag yung pastor dyan, sa church na yan, hindi niya sovereign ng Word, leave that man. Iwanan mo yung pastor na yon. Kasi when the man leaves the Word, leave the man.
Yan ang simpleng revelation di makuha ng maraming pastor sa end time. So nila silang sovereign, hindi yung word. Ang word ang sovereign. At bawat local church may sovereignty. The sovereignty of the word of God. Saan galing? Sa apostle. Ang naglatag ng sovereignty doon sa local church si Apostle Paul. Oh. Ganon din ngayon sa bride. Saan galing yung sovereignty? Ito nga, yung mga churches na ito, di madalang ko nga madalaw eh. Dao, Cavite. So kung hindi ko yan kinikilala sovereignty, di linggo-linggo sana nandyan ako. Ano ba ginagawa mo dito, ha? Di ba? I respect in the sovereignty of the church. I respect the authority of the pastor. Basta ang pinapakiusap ko, siguraduhin mo na yung tinuturo mo dyan, message sa Bible. Wala tayong problema dyan. Kahit di ako dumalaw dyan, kahit once a year lang ako makapasyal dyan. Amen? Okay yan. Ganun naman eh. So, anong sovereignty? Sovereignty ng word, hindi pastor. Oh, yan ang hindi alam ng marami sa end time. Tingnan nyo, dahil ang paniwala nila, sovereignty. So, 1,000 pastor na end time, 1,000 sovereignty, magkakaiba, hiwa-hiwalay, away-away, magkakaiba ng church order. Samantalang ang church order, uniform yan dapat. Dahil kung ang naglatag dyan ay message of the hour, si prophet, dapat iisang church order, hindi pwedeng iba-iba. Kaya nag-iiba-iba kasi gusto ng pastor yung way niya. Hindi pwede yung ganon. Yung message dapat ang church order. Yung Bible, yung word. Kaya iba-ibang church order sa end time eh. O may 1 million na pastor, 1 million din ang church order. Isa lang naman ang COD. Isa lang ang church order. Kaya lang problema, binabypass ito ng mga pastor at yung sarili ng church order ang ini-implement. So, makikita natin mga minamahal na kapatid na dyan may bagay na mali. Di ba? Sa mga bagay na yan. So, sabi nga ni Prophet, it's not man ruling, but the word. Hindi ang nag-rule ang tao, kundi ang salita. So, may authority ang pastor, meron. Under the word of God. Huwag kang lumabas doon. Oh. Exercise mo lang ng authority, lahat ng power sa local church, pero under the word of God. Huwag kang gagawa ng mga bagay na salungat sa message saka sa Bible dyan. Kasi dyan darating yung pagtutuwid. Dyan darating ang correction sa'yo. Kapag nag-implement ka ng mga bagay. Kaya nga sabi ni Paul ituro mo sa kanila, Timothy, ituro mo sa kanila, huwag silang magturo ng ibang aral. Bawal magturo ng ibang aral, maliban sa aral na inilatag ng mga apostol. Oh, sinasabi mo na may kalayaan ng bautisa, wala tayong kalayaan. Ang kalayaan natin, yung tayo ay pinalaya sa kasalanan sa denomination, pero lahat tayo nakatanikala at alipin ni Kristo. Alipin tayo ng kanyang salita. So hindi tayo pwede mag-implement dyan outside the word. Amen. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang daming church order sa end time. Kasi bawat pastor gusto niya siyang masusunod. Tapos yung sinasabi ng Bible na the apostle is the setter in order, hindi naman pinaniniwalaan sa end time yan. Kasi ang nagsiset ng order yung pastor. Yung apostle, palamuti lang yan. Ano naman ang isiset ng apostle? Na order. Saan siya magsiset ng order? Alam naman sa mga saging. Alam naman sa mga palayan, sa mga punong kahoy, sa halaman. Magsiset ng church order ang apostle sa mga local churches. Kaso, sabi ng pastor, ako masusunod dito, hindi ikaw. Oh. So wala nang kwenta yung apostle na setter in order. Wala siyang wala naman siyang pagsisetan ng order kasi hindi naman siya welcome sa mga churches So, palamuti lang yung sinasabi na we believe in fivefold ministry, we believe in apostle. Sa totoo lang, din naman talaga sila naniniwala. Inokontra pa nila pag may apostle ba yan? Diba? So, that is the problem sa uling mga araw. Gusto nila puro pastor lang. Tanggap naman nila hanggang evangelist, hanggang teacher.
Pero pagdating na sa prophet at saka apostle, nagkakaroon na sila ng doubt dyan, duda. Diba? So yan ang problema natin sa huling mga araw. If you really believe in fivefold ministry, paniwalaan mo lahat ito. May kanya-kanyang gift yan. Ang mga evangelist nga, hindi na susuportahan ng mga churches eh. Oh. Lalong-lalo na kapag hindi nila evangelist, hindi nila susuportahan yan. Yan ang na-observan ko dito sa end time. Ang mga evangelist, wala silang pakialam. At pag hindi nila evangelist yan, parang nakakapanghinay magbigay ng pera dyan kasi hindi naman natin evangelist yan. Di ba? Kung may gift ng apostleship, di rin nila susuportahan yan. Wala naman tayong bahagi dyan. Sa kanya lang yan, church. There is something wrong. There must be a unity in the body of Christ. Kailangan magkaroon ng unity sa katawan ng ating Banso Kristo. So whether hindi natin evangelist yan sa church natin, kung nakikita natin ang gift niya, umiikot, nagpapalakas, nagsosolwin, amen, dapat tayong sumuporta dyan. Mag-love gift dyan at tumulong dyan. Oh, ako nga, ang kapurensa, tumutulong ako sa ibang ministry, hindi under ng bride, ha? Pag may nag-request, Brother Celis, Elder, ibang nagbibigay ako. Hindi under ng bride. Kasi I believe na ang ministry ay hindi lamang tayo sa bride of Christ. May ibang ministry dyan na hindi under ng bride, but they are the gift from God. So we're willing to help. Meron ng mga ilang church ng pastor, hindi man bride, naghingi ng tulong, naghingi ng pang-repair ng church. Pinadala natin, pero hindi naman under ng bride. Hindi rin natin under ng group natin. Oh, may dinalaw tayong church sa Bohol, kami ni Pastor, ni Evangelist Lord Chico. Hindi naman under natin. Tinulungan natin. Nakikita nyo, mga kapatid. Alright, so sa tulong ng ating Panginoon, so kung may mga ibang question pa, we can entertain them. So ganun yung sa tanong natin doon sa marriage and divorce. Si Evangelist Lord Chico. Mayroon na po itatanongin doon tungkol sa isang ministers na naghiwalay sila ng asawa niya, hindi nag-asawa ulit. Nagpastor pa rin. Saka mayroon ng isang pastor na matagal na sa music, pero hindi sila kasal. Pero Nagsasama, nagpapastor. Oh, okay. saka yung yung conservative Pastor Derek Caganila patungkol sa mga nagmamaneho ng single na motor. Sa probinsya kasi, ang pinakamadaling transportasyon ng mga mostly sa mga tao doon, hindi na mga kapatiran, ay motor talaga ng single, tawag doon na mga balang. So hindi rin talaga maiwasan sa mga lugar na yan kasi this is my experience. Oo. Na pag may mga importante lakad ang mga sister at walang ibang hindi malapitan. Siyempre, yung mga kapatid at may mga motor, minsan yung mga pastor pa na asawa ulit. Nagpapastor pa rin. So I think kung nandito na sa message naghiwalay, that disqualifies the man from holding the office of the pastor. Kasi a bishop must be a husband of one wife. Wala tayo kasing ganun church order eh. At kung sakali man may fellowship yung mga churches na yan, hindi nila pinakikialaman yung kasama nila kahit nasa maling kalalagayan. Parang, hayaan mo na yan. Importante, nagpapastor. Pero kahit wala sa qualification, tinatanggap dito sa end time yung gano'n, kahit wala sa qualification. Especially kung kagrupo. Minsan, pag hindi kagrupo, nagwawala, galit na galit. Pero pag kagrupo, walang kibo. Ganun yan, minsan Di ba? So parang sa atin, ang daming mga, dahil di tayo nila kagrupo, ang daming sinasabi. Pero doon sa mga grupo nila, kahit taliwas at mali ang mga lakad, di sila umiimik. Minsan may ganon, di ba? So, yung ganon, Pastor, na dati lang sa message, mag-asawa, naghiwalay, tapos nag-asawa ng iba,
nagpapatuloy sa pagpapastor, out of order yan. Wala yan sa ano. Ang reason kasi bakit siya nagpapatuloy sa pagpastor, choice din ng congregation dahil wala namang ibang pwedeng pastor. Kahit pa suhestyon ng kongregasyon, the congregation must be oriented to the truth. Hindi pwede na ang kongregasyon ang masusunod. Kasi ang kongregasyon pwedeng magkamali lagi. Lagi. Meron kasi walang kapalit. Walang pwedeng tatayo service. Ibig sabihin, pag hindi magpatuloy yung pastor nila, ang mangyayari, mawala yung gawain. Mag-ano sila, mag-elect sila doon sa mga kalalakihan or magpatulong sa ibang kongregasyon. Kung meron siyang ka-fellowship na church. Eh, katulad ng sa'yo, di ba, pastor siya, qualified. Nagre-resign na nga para ikaw magpastor. Oh, iba rin yun. Qualified yun, pero nagre-resign para iba ang magpastor. So kung yung qualified, nagre-resign para iba magpastor, how much more yung hindi qualified? Dapat malakas din ang loob niya mag-resign at maghanap ng kapalit niya. Di ba? Ganun lang yun, mga kapatid. Ibig sabihin, gusto rin niya. Oo. Kasi siyempre, ang isang ano dyan, sa mga ganyang mga bagay. Hindi natin masolusyonan yan kasi hindi natin kasama yung pastor na yon. So kahit anong sabihin natin maganda, ito ay parang ulan lang na bumabagsak doon sa dahon ng gabi. Ito ay walang kabuluhan. So, ang sinasabi lang natin, is it qualified? It is according to... No, it's not according to the scripture. Hanggang doon lang tayo. So, kung paano sila magpatakbo na iglesia nila, hindi na natin yan saklaw. Kasi ang boundary lang natin is up to the Word of God. So, according to the Word of God, mali yun. Salungat yun. Pero according to them, pwede yun. So, yun ang kaibahan naman. Yung pangalawa kasi, matagal na magpastor ito hanggang hindi pa nakasal. yung isa naman, nagpapastor, hindi kasal. Oh, disqualified din yun kasi ano yan eh. Kasi fornication yun. Dapat magpastor ka, kasal ka. Ano ang remedy doon? Ang remedy doon, si mayor at saka si judge. Punta ka doon, magpakasal kayo. Oo. Simple lang ang remedyo doon eh. Oo. Pakasal kayo kay mayor para ma-solve na yung ano nyo, problema nyo. Di ba? Yan ang remedyo doon, si mayor o kaya si judge. Oo. Wala nang ibang remedyo doon, hindi yun lang. Simple lang. Diba? So, yung pangatlo, habal-habal, ayaw ko nang pumasok sa ganun na ano, basta yung pamamasada, wala na akong pakialam dyan. Kasi pamamasada yan eh. Kahit ang isa kayo pa dyan, tomboy, bakla, babae, lalaki, wala ka ng anong dyan. Wala ka na dyan pakialam at jurisdiction. So, hindi ano yan, wala tayong masasagot dyan, na masasatisfy. Basta pagka pasahero, driver, hindi yan namimili ng isasakay. Kahit baboy na mabaho, isasakay niya yan. Kambing, ano. Di ba? Walang reklamo yan. Kasi ang ano lang ng driver, kumita. Wala na siyang pakialam kung anong klase yung isasakay niya. Isasakay niya yan kahit ano, basta kaya niyang i-drive. Kaya niyang patakbuhin sa bundok, pababain. Oh. Meron akong tanong sa topic kanina. Dito sa, nabanggit kasi itong patungkol sa sequence of events. May sinabi ang prophet dito. God never did deal but with one person at a time. He never even had two prophets at the same time. One, God can get one man in his hand. He doesn't deal with you, your organization. He deals with you. Ang point ko lang sa tanong dito, yung sinabi ng prophet niya,
he never even had two prophet at the same time. Paano ito ma-reconcile sa Revelation chapter 11? Okay. Totoo naman yun na kung titignan mo yung yung kasaysayan, tandaan natin na sa kasaysayan, mga kapatid, ay hindi siya gumamit ng 2 beses na na major prophet. So, palaging isa. Pero, sa panahon nila Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, ay merong nagsabay na major prophets at saka minor prophets. Bagamat major prophet sila Isaiah, Jeremiah, pero at the same time, sa ibaba nila, ay merong minsan 3 na mga minor prophets. So, nakikita natin mga kapatid na mayroon pa nga nagpaliwanag na ano daw ba kaibahan ng minor prophets sa major prophet. Ang paliwanag dito sa end time ng iba, na ang kaibahan daw ng minor prophets sa major prophet ay ang mga minor prophets, kakaunti ang sulat. Kaya minor sila. Ang major naman, kasi marami silang sinulat. Yun ang interpretation nila. Pero alam natin pagka sinabing major prophet, alam natin paliwanag ng prophet yan. Talagang gumawa ng malaking, malawak na gawa ang Diyos sa buhay nila kumpara doon sa mga minor prophets. Tama? Di ba? So, diyan sa sinasabi ng prophet dyan, wala namang contradiction dyan. Na talagang there was never in the past 2 major prophets dyan. Pero, dyan sa Revelation 11, pinagsama niya yung 2 major prophet. Elijah is a major prophet. Diba? Moses is a major prophet. So, ang nakikita ko lang dyan na based sa paliwanag din ng prophet, na ginamit niya yung ministry ni Elijah at saka ni Moses as a typology ng dead and living saints, yung porsyado ng rapture. Kasi si Moses is a type of the dead saints, sabi ng prophet. At si Elijah is a type of the living saints. At kung titignan natin, based sa lumang tipan, sa Sekaraya, ay ipinapakita na ng Diyos sa Sekaraya na yung 2 olive trees na nasa tabi ng 7 golden candlesticks. Sekaraya. 12 to 14, basta book ng Sekaraya, na may 2 olive tree sa magkabilang dulo ng 7 lampstand. Kung titignan mo doon sa 7 lampstand na yun, which is a type of the 7 church ages, di ba? Nakita natin mga kapatid na doon dumadaloy yung anointing ng Holy Spirit sa 2 olive trees na tumutuloy sa 7 lampstand. And that is why tinuturo natin yon na ang supplier ng langis sa churches, ang seller ng oil sa churches ay ang mga anointed ones. Based dyan, di ba? So nakita natin mga kapatid na maging sa Mount Transfiguration, sa dami-dami ng prophets na tinawag ng Diyos, pero doon sa Mount Transfiguration, ipinapakita na ng Diyos doon sa preview at foreshadow
na si Moses at si Elijah nasa tabi ng ating Panginoong Kristo na tinawag na Diyos ng lupa, the God of the earth, ay nakatayo ang 2 olive trees. Pagdating sa Revelation 11, 2 olive trees ang sinabi ron na nakatayo before the God of the earth. Tama? So, doon sa Revelation 11, the final, kasi wala nang prophets after niyan Di ba? Alam natin yan na wala nang prophets after ng Revelation 11. Kundi yan na yung last 2 prophets na gagamitin niya doon sa Revelation 11. The spirit of Elijah in the ministry of Elijah and Moses na hindi pa mga original na mga yun dyan, nagtatalo-talo pa dyan ng end time na original Elijah daw yung kasi hindi namatay yung original Elijah. Kailangan silang mamatay. Maaaring may mga ganung statement, pero sa ibang statement, sinabi ni prophet, they are not the original Elijah, they are the Jews. Mga Hudyo. Nung tanungin siya, di ba? I believe, sabi niya, they are other man. Hindi sila yung ibang tao. So that is why isa yun sa mga latag din natin sa ano. So, nakita natin doon na sa kauli-huli ng pagkakataon, gumamit ang Diyos ng 2 major prophets. Bagamat totoo yun na in the past, hindi talaga, there was never. Ito naman sabi ng prophet, there was never talaga. Doon sa Revelation 11, ay gumamit siya ng 2 major prophets. Being a foreshadow and a type, mga kapatid, kung papansinin natin, ng Old Testament saints, dead saints, at saka New Testament's living saints, Elijah, sabi ni Brother Barab. Yun ang tipo nung 2 olive trees doon sa Revelation 11. So, I have no question doon sa paggamit ng Diyos doon. It is His prerogative na bagamat in the past, hindi talaga siya gumamit. Totoo naman yan. That is true by history. Pero this... At saka si Nas Enya. Pero ang reason po dahil sa daan po ng edad nila kaya sila nagkasunod. Ano po? Hindi, si Enoch, siya yung type ng bride na mararapture. Si Noah naman, siya yung type, sabi ni prophet, ng mga foolish virgin na carried over into the Great Tribulation. So, yun ang typology lang ni prophet kay Enoch at saka si Noah, yan ay apo na ni Enoch. Hindi naman yan siya, meron ng malayong agwat ng ano nila. So, ibig sabihin, nung dumating ang baha, wala na si Enoch, which is a type of the church being raptured bago magkaroon ng Great Tribulation. Okay, so, yun yung ano natin dyan. There is no question there. Hindi siya gumamit in the past, which is true. But this time, gumamit siya. Pinagsabay niya to major prophets. Ginamit niya doon sa Mount Transfiguration sila. Ginamit niya doon sa Zechariah. Lagi, si Moses tsaka si Elijah. So, ibig sabihin, gustong-gusto ni God itong dalawang nature na to ng ministry. Kasi si Elijah, 5 times nga Whereas si Moses, ikalawang beses lang yung gamit sa kanya. Di ba? From Old Testament. Dito lang siya ulit sa Revelation 11. Sinabi si Bandita Okay, go ahead. sabi niya po sa Spiritual Adoption 1956, there stood Moses, the law. Peter said, well, some of us keep the law. Now there is no flesh justified by the law. So next, after God's law stood there, the next stood was Elijah,
That's how they come in numerical order. The next stood was Elijah, which come after Moses, and Elijah represented God's justice, the prophets, and Elijah represented his justice, in so much that Elijah pulled fire out of heaven and killed the 50. He was representing God's justice. No man can be saved by the law, and if you fail to transgress the law, there's only one thing left. That's death. That's God's justice. God demands that His righteousness, law must have justice. Okay rin, maganda rin yung quotation na yan. Na Moses is a type of God's law, na walang taong ma-justified by the works of the law. And Elijah is a type of justice, na God will bring judgment sa mga taong nagsigawa ng masama. So, using Elijah and Moses during the last days, 3.5 years, ayun ang maliwanag na ipinapakita ng Diyos na gagawin niya sa mundo. No? He's going to bring judgment by the law and judgment doon sa sa huling araw, mga kapatid, na sinasabi diyan na Moses represents the law and Elijah represents the justice. So, ibig sabihin, yun ang ibig ipakita nung paggamit niya ng ministry ni Elijah at Moses sa huling mga araw. Okay, that's maganda rin yung quotation na yan. That's okay. Walang yan. Meron pa? Hindi natin nila. Ha? Church na. So siguro ang may contribute natin dyan, lahat ng compilation natin sa church order, lahat, church order sa church, church order sa tithing offering, ipiprint ko na lang, tapos sa susunod na ministers meeting, bibigyan ko kayo ng kopya. So, lahat, ganun. So, bawat ministers meeting, may dala akong copy para sa bawat ministers ng lahat ng mga natin, layout, doctrinal. So, ang bibigay nyo na lang siyempre yung Xerox, pampaxerox. Ala ka naman, ako pa lahat ang magpa-Xerox. So, meron din kayong participation. Kumbaga, ako na ang gumawa ng compilation. So, kayo naman ang bahala sa pa-Xerox. Di ba? Fair ba yun? Fair lang yung So, yun ang gagawin natin sa tulong at biyahe natin. So, wala na. Wala na siguro. Pwede ko ba mag-relation yung mga young people sa ibang end time? Ayun. Pwede bang makipagrelasyon ang ibang young people natin sa bride sa ka-end time, sa ibang end time? Kung sagutin yan. Marami nanonood dyan. Ng mga other end times. Ito yan. The Lord give us wisdom to answer that question. Bago ka makipagrelasyon, kung ikaw man ay young people ng bride, lalaki at babae, bago ka makipagrelasyon sa ibang young people na end time, siguraduhin mo muna, magkonsulta ka muna. Nangyayari kasi, nag-establish na ng relationship, hindi pa nagpapaalam. So, out of order din yun. Or bago ka manligaw o bago ka mag-establish ng relationship sa ibang end time, magpaalam ka sa pastor mo, sa elder. Hindi yung nagpaalam ka, tapos na. Kayo na. Di ba? Ang tamang order, bago ka magpaligaw, kung sister ka, o bago ka maligaw na brother ka, magpaalam ka sa pastor o sa elder. Na meron po ako napupusuan na ito, ganoon. O,
Next step, tiyakin mo na yung membro ng gusto mong ligawan hindi nakikipag-away sa bride. Kasi pag yan ay nakikipag-away sa bride na end time, marami siya nasabi laban sa bride, magkakaproblema ka dyan. At nasubukan na natin yan, yung mga ganyan. Kukunin either kukunin yung membro natin at doon na susunod sa gusto nung ano. At yan ang inaayawan ng Panginoon sa lumang tipan na ayaw niya mag-asawa ng hindi kalahi ng Israel. Kasi sabi niya, aagawin ang inyong puso at ilalayo sa akin. So, pwedeng mangyari yan. Hanggang end time yan. Pero kung yan ay hindi naniniwala sa belief ng bride at hindi yan naniniwala sa ministry ng bride, magkakaroon ng conflict yan, problema. Kasi babae ka, susunod ka dun sa lalaki. Minsan, mangyari, yung babae na yon, nakalimutan niya na yung home church niya, nakalimutan niya na yung pastor niya, nakalimutan niya na yung bride of Christ pinanggalingan niya. Ang bandang huli, yung kanyang sinusuportahan na yung ministry ng napakasawa niya sa other side. Pansin nyo? Nawawala yung identity niya. Nakalimutan niya saan siya galing, nakalimutan niya sino yung mga elders niya, pastor niya. So mali. There is something wrong. Diba? Tapos magpipreach na ng one-man leadership yung doon sa pinuntahan niya. Pero ang one-man leadership lang na pinipreach, yung sa prophet. Pero yung one-man leadership sa second level, hindi na sila naniniwala doon. So may unbelief na. Napansin nyo? Marami akong napapanood na nagpipreach ng one-man leadership ang idinidiin si prophet. Totoo naman. Pero magamit sila ng quotation para i-divert ang mga tao na wag nang maniwala sa ibang one-man leadership maliban yung doon sa sa one-man leadership ng propeta. Denying the other levels of one-man leadership. Yan ang danger dyan. Diba? The motive. Nagpipreach, kunyari naniniwala ng one-man leadership pero ang ididiin, si prophet lang. Ay, marami nagpo-post yan sa Facebook. We believe in one-man leadership, pero si prophet lang. Ibig sabihin ng mga tao ito, wala talagang revelation sa 3 levels o stage ng one-man leadership. Ang alam lang nila yung sa messenger. So, yun ang danger. Kaya, I believe ang may sasuggest natin sa ating mga young people, bago sila makipag-commit, magkagusto manligaw, magkonsulta muna sa pastor. And then, magkaroon ng ugnayan yung pastor ng bride doon sa pastor na kung nandoon man yung membro. Para kasi can two walk together unless they both agree. Pwede mo magsama ang dalawa kung di sila magkasundo. Ngayon, kung yan ay yung nagustuhan mo, okay sa bride, we believe in the ministry of the bride, nanonood pa kami, we support, then pwede tayo mag-consider ng consent. Kapag ka ganun. So, huwag nating isubo din yung young people natin sa mga ganong relationship na hindi naniniwala sa ministry ng bride kasi mangyari doon, kakaroon ng hatakan. Diba? Kaya mas maganda kung bride ka, asawa ka ng bride. Wala ang problema. Walang magiging sa faith mo. So, hindi natin ini-encourage yun. Hanggat maaari, dinidiscourage natin yung mga ganun kasi, nakita na natin na may problema sa ibang mga parte yung ganung bagay. Kasi hindi naman lahat dito sa end time, talagang tunay. Baka mamaya, young people ng Two Lords yan, young people ng Two Souls, young people ng 14 Seals, young people ng Mercy Seat is Over. Magkakaproblema, sakit ang ulo natin dyan. Diba? 7 men. Diba? Yung Mercy Seat is Over. Ang dami, kaya maging wise kayo, mga kapatid.
Ngayon, ito, yung taga-Fort na young people nagpaalam sa akin nung nasa PO tayo. Sabi niya, Eder, pwede bang ligawan yung young people ninyo sa ano, ganito. O, siyempre, Fort Bonifacio, hindi naman iba yan sa bride. Kasama na natin yan mula noon hanggang ngayon. Ang Fort Bonifacio, been loyal and supportive sa ministry ng bride. So, bakit sasabi ko, hindi pwede? Kasi, ano ka, bahay dalanginan ka. Kami, hindi, siya, go ahead, brother. O, di ba? Ganun yun sinasabi. Ano yung sinasabi ko? Hindi ako mangangamba na, sige, brad, ligawan mo. Di ba? Kasi, alam mo, kasama mo eh. Alam mo talagang, Amen. alam mo, ang dami sinasabi pag nakatalikod ka. Alam na, isubo pa kita doon. Di ba? Meron lang akong Go ahead. parang halimbawa doon sa mga taga-Israel at saka mga Moab, yung sabi kasi Oo. Diyos sa kilang Moses na huwag kayong maki-ano doon sa kanila. Oo, sa Moab. At saka sila rin ay huwag makiano Oo, sa inyo. tama. Kasi pagkakasalayan kanila, ibig sabihin, Oo. ayaw man yung tao na yun na magkasala, pero yun na, kapag dinala niya doon sa kanyang o kaya siya yung pumunta, ibig sabihin, Oo. nagutan niya yun, yung na yun. Maniwala kayo sa akin. Ilan na, di ba, may membro tayong kapatiran doon sa inyo, nag-asawa ng end time na, di ko alam kung end time yun o anti-message. Nagpatuloy ba yun? O hindi na, hiwalay na. Kita nyo, nag-asawa ng end time yung sister natin, pero yung pastor nung brother na yun na end time, anti yata yung laman ng isip doon. Anti-Christ. Kaya, nangyari sa buhay ng sister natin, napahaba. Pero end time na pangasawa. Kita nyo? Yung kita nyo ngayon kung bakit? Hindi porky end time message believer yan. Membro natin dito sa Bright, pati yung gustong i-contaminate. Kita nyo? So I'm not saying this on my own self. Meron tayong mga proof dito na gano'n. Hindi ko sasabing lahat. But napatunayan natin na kahit parehong tayo bilang, yung mga young people ako sa Samar, nakapag-asawa ng mga ibang end time. Siyempre, napangasawa, problema din ang mga pag-iisip at ang mga ugali. Kaya sira din yung ugali. Kita nyo, hindi tayo nag-a-accuse. This is the truth. Na kahit pa end time ligano, kung iba yung upbringing niyan, either yung young people natin masira ugali, ganun ang mangyayari dyan. At napatunayan natin, nasisira yung relasyon at ugali. Dahil nga, they're against. Parang walang iba, nag-asawa ka ng Katoliko, nag-asawa ka ng INC, nag-asawa ka ng end time, pero hindi maayos yung upbringing sa message. It destroys the marriage life. So nakakalungkot. Paano yung babae yung membro natin, kawawa. Kawawa. Di ba? Kasi susunod lang yan doon sa asawa niya Buti sana kung meron yan, huwag naman natin kalimutan. Yung pangasawa mo ako, dati ako sa bride. Huwag naman na hindi natin, balikan yung saan ako galing. Buti sana kung gano'n. Diba? Ang problema minsan, hindi na paglalaban at naiko-consider yung bagay na yun. Kasi natatangay na sa agos ng marriage life. So, ay naunawa nyo. At minsan, maraming nanonood. So, ang hirap ipaliwanag. Kaya nila magiging legalist ka. Pero hindi nila alam. You're talking about the reality. The truth that's happening. Di ba? Ganda sana kung nag-asawa yung membro natin naging maganda yung relasyon ng pastor ng lalaki tsaka tayo. Di ba? Ganda. Praise the Lord.
Di, yun ang blessing ng marriage life. Yung dating pastor na magkaaway ay nagbati. At nag-fellowship, nag-communion after na nag-asawa kayo. Ang problema, nung nag-asawa, lalong humaba ang distansya. So, di ba, yun ang sinasabi ko sa inyo. Lalong lumaki ang problema. So, ang asiwa sa bawat iglesia binigay sa atin. Galing na tayo po yung hindi pinagkulang natin Panginoon Diyos. Naghanap ng instrument meeting natin, mga kapatid. Natin Panginoon Diyos. Kaya malarapat ang kasalamatan natin ating Panginoon Diyos. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung umawit sa ating Panginoon Diyos. Sa paghahanda rin po natin siyempre, si Rob. Pwede natin thank you, Lord. Thank you, Lord.